Hello everyone! Welcome back to my channel! So today, magluto naman tayo ng karne ng kambing at hahaluan natin ng cauliflower, green chili, garlic paste at ginger paste, kamatis, sibuyas, yan. At siyempre kailangan natin ng mantika. At una, syempre, habang ginagamit natin yung ating mga kailangan, ay magpainit na tayo ng konting mantika. Depende sa'yo kung gaano karaming mantika ang gusto mo. Dito kasi sa Pakistan, ang mga Pakistani ay mahilig sa maraming mantika. Gisayin natin ito at huwag masyadong haluin tulad ng sinasabi ko. Takpan lang natin ng mga 5 minutes. At pagkalipas na... So ayan, kung makikita nyo medyo brown na yung ating sibuyas na ilalagay natin ang ating kamatis. Haluin natin. At ang sikreto po ng masarap na luto na hindi nyo na kailangan ng mga seasoning, katulad ng bitchin o magic sarap, yan po ay kailangan natin lutuing mabuti yung ating kamatis. Yung kamatis kasi parang parang seasoning kapag lutong-luto siya. Masarap. Pampasarap sa ating niluto. So hayaan natin na maluto yung ating kamatis. Ito na nga, tulad ng lagi kong sinasabi, hindi ako hahalo masyado ng niluluto. Hinahayaan ko lang siyang maluto. Ayan, tingnan nyo naman, di ba? Luto na yung ating kamatis at sibuyas. Naghalo na siya. Malapit na siyang maging paste. So kapag ganito na, at yan, nakikita nyo, humihiwalay din yung mantika sa ating sibuyas at kamatis. Hindi nyo na kailangang i-grind, di ba? Matutunaw na yun ang kanya. So, dahil luto na siya, lalagyan natin ng ng luya. Ang luya kasi nakakaalis ng amoy, di ba? Dahil gagamit ako ng karning kambing na maantot. Actually, ayaw ko ng karning kambing kasi ang amoy hindi ko gusto. Pero pag nilagyan nyo siya ng luya, maraming sibuyas, okay? Nawawala yung amoy niya. At lagyan din natin ng garlic. Isa-isang kutsarita kasi paste yung ginamit ko. Pero pwede naman kayong gumamit kahit anong klase ng ano tawag dito, ginger or bawang. Kahit anong klase ng bawang or luya na mayroon kayo sa bahay, pwede naman kayong gumamit noon. Ayan, gayatin na lang natin sa gusto natin at ihalo natin sa ating mixture. So, after that, ilagay naman natin yung iba't ibang pang pwede nating ihalo sa ating lulutuin. Katulad ng sabi ng ating, dahil nasa Pakistan tayo at kung halimbawa, lalo na pag mga Pakistani yung asawa natin yung Indian o Chinese, mahilig sila sa manghang, di ba? So, lagyan natin ng sili. Depende na lang sa'yo kung gaano karami yung gusto mo. Lagyan din natin ng asin, di ba? Depende rin sa'yo kung gaano karami yung gusto. At turmeric. Marami sa mga Pakistani o Indian ang mahilig sa turmeric. Pero kapag ako nagluluto, konti lang nilalagay ko. At depende sa niluluto. So, lagyan natin ng konting turmeric. At ilagyan na rin natin ang ating green chili. Optional lang po yung green chili. Mas gusto ko kasi yan medyo nagdadagdag ng bango sa ating niluto. At pagkatapos natin mahalo, ngayon, ilagay na natin yung ating karne ng kambing o goat meat. Ayan. Halo natin ang ating goat meat. Yun pong marami po sa mga Pakistani, marami po silang, or Indian, marami silang inilalagay na anik-anik, kumbaga iba't ibang klase ng spice. Pero, ang ganito, kung hindi naman available yung mga spices na ginagamit nila, hayaan nyo na, pasarapin nyo lang na lang yung inyong niluluto at siguradong magugustuhan ng inyong mga in-laws na Pakistani o asawang Pakistani. Depende na lang kung paano siya lulutuin. Ayan. So, pag ako nagluluto, ganyan lang yung mga ingredients or mga spice na nilalagay ko. Simplihan lang. So, ayan. Ngayon takpan natin, tulad ng sinasabi ko, hindi ako naghahalo masyado kasi maluluto din yan. Lutuin natin sa mahinang apoy lang o katamtamang lakas ng apoy. Mga ganyan lang kalakas, okay? Huwag nating lakasan para talagang lasap natin ang luto natin. Masarap kapag hindi na lamang yung apoy. At isa pang nakalimutan ko, huwag lalagyan ng tubig, okay? Hayaan nyo lang siyang lumabas yung natural water galing sa ating meat at sa ating sibuyas at kamatis. Lalabas po yung natural juice or water niya habang niluluto natin siya sa mahinang apoy lamang. Okay, wag lalakasan kasi masusunog yan. At saka hindi nyo malalanghap talaga yung sarap. At saka dahil nga goat meat yan, medyo matagal ang lutuan dyan. Kailangan natin dyan mga 1 oras. Siguro, luto na yan. Medyo malambot na yung ating goat meat.
So mahinang apoy po lamang, tapan natin at hayaan siya ay maluto. So after 30 minutes guys, sa mahinang apoy, ayan, o diba? Sabi ko sa inyo, maglalabas o lalabas yung sabaw ng ating meat. Ayan. So lumabas na yung sabaw ng ating meat, diba? Yun na siyang natural na sabaw. Dahil luto na yung ating meat, ilalagay natin ang ating gobi or cauliflower. Lalagyan natin yung cauliflower pero depende sa'yo kung ayaw mo na masyadong luto. Mamay, dapat hayaan mo na natin lumambot pa yung ating karne para hindi masyadong maluto yung ating cauliflower. Pero dito kasi, kapag nagluluto sila, well done. As in, well done. Kumbaga lutong-luto. So, kaya mas dapat lutong-luto din yung gobi. So, ayan, tulad ng sinasabi ko lagi, hindi na natin kailangan siya ay haluin. Hayaan natin maluto yan, magbimix din yan ng kanya. At iluto ulit natin sa mahinang apoy. Siguro mga 30 minutes ulit. Mahina lang talagang apoy ha. Kaya sabi ko sa inyo, 1 oras. Kasi nga gobi yung ating kani is goat. So, wag ulit natin lalagyan ng tubig. Hayaan natin kasi magtutubig yung ating lalabas ulit yung natural water doon sa ating gobi. So, takpan lang natin at lutuin natin sa mahinang apoy. Para talagang masarap, lasap na lasap ang sarap. After 15 minutes, tingnan natin. O ayan, di ba? Para na-steam yung ating cauliflower. So, tulad ng sinabi ko, huwag nyo lalagyan ng tubig. So, ayan, di ba? Hindi pa nga masyado yung nagtutubig. At hindi pa rin siya luto. Kasi nga, tulad ng sinasabi ko din, gusto nila yung well done ang luto. So, ayan, after 15 minutes, ganyan na yung itsura niya. Alright? Ayan, ganyan na yung itsura niya. Masarap to sa roti. Pero hindi pa yan luto. Kasi nga, ito ay mutton, ang tawag nila dito, or goat meat. So, kaya natin maluto pa ulit. Takpan ulit natin. Mahinang apoy po lamang talaga para talagang lasang-lasa natin yung ating ulam o yung ating niluto. Hindi na natin kailangan pa ng mga additional pampalasa tulad ng mga seasoning or SMG. Hindi po yan uso dito. Pero talagang masarap na po yan. Hindi na talaga kailangan. Kasi natural yung kanyang dating. Ayan. Pero kung gusto niyo na may kaunting sabaw, katulad ng asawa ko gusto niya medyo may sabaw, ayaw niya ng tuyo. So lagyan natin ng kaunting tubig. Kaunting tubig lamang, okay? Dapat ay hindi masyado. Kasi nga, tulad ng sinabi ko, mayroon sariling sabaw yan. Pero dahil medyo tuyo, dinagdagan ko ng tubig. Takpan natin. So, yan na ang ating gobi with goat meat. Ayan. Ganyan lang dapat, hindi siya masyadong masabaw. Ayaw kasi nila lang masyadong masabaw. Kasi nga, kakainin with roti. So, dapat hindi siya yung katulad ng sa atin na masyadong masabaw. Pero kung gusto nyo ng mas masabaw, nasa sa inyo na yan. Pwede naman. Pwede nyo ng kaunting tubig. Ayan, ang ating food for today. Okay. Ang sikreto para malaman nyo kung talagang luto na siya o talagang makukuha nyo na yung lutong Pakistani ay kapag nakita nyo lumalabas na yung mantika. Ito na, luto ng ating gobi goat. As a toppings, pwede natin itong lagyan ng coriander leaves o murang dahon ng sibuyas o kaya naman ay garam masala na paborito ng mga Pakistani.